Sa ibang balita, nagsagawa ng inspeksyon ng National Capital Region Police Office sa paligid ng Batasang Pambansa para po sa nalalapit na SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasama sa pinaghahandaan ng mga otoridad ang iba't ibang senaryo, kasama na po riyan ang assassination plot. Ang detalye sa live report ni Mar Gabriel. Mar. Ali, kasama nga ang assassination plot at bomb attack sa mga senaryo na pinaghahandaan ng liderato ng National Capital Region Police Office para nga sa nalalapit na SONA ng Pangulo. Kasunod na rin yan ang nabigong assassination plot kay dating US President Donald Trump sa Amerika. Kasunod ng nabigong assassination plot kay dating US President Donald Trump sa Amerika, mas hihigpitan pa ng National Capital Region Police Office ang ipatutupad na seguridad sa ikatlong SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay NCRPO Director Major General Jose Melencio Nartates, kasama ang assassination sa mga senaryo na kanilang pinaghahandaan. Layo nitong masiguro ang kaligtasan ng Pangulo at seguridad ng mga dadalo. Maliban dito, ikinukonsidera din nila ang senaryo ng bomb attack, sunog at lindol. At isa na yan, yung assassination incident. So pagka may yung mga ganyan, meron tayong naka-akibat na deployment plan and or contingency plan for for our immediate action drill. No? But what's so important is we have our the prevention, not the cure. Kung may prevent natin, gawin natin. That's why we are deploying 22,000 and so much of the resources. Hindi naman daw itinuturing ng otoridad na banta sa seguridad ang pahayag kamakailan ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa pagtatalaga niya sa kanyang sarili bilang designated survivor. Sa ngayon, wala daw natatanggap na seryosong banta ang PNP kaugnay sa idaraos na SONA. Gayunman, nakahanda raw sila sa anumang insidente. With or without the comments of our dear Vice President, expected na napakataas ng security ang i-deploy natin. Magkasamang ininspeksyon ni General Nartates at QCPD Director Brigadier General Red Maranan ang kahabaan ng Commonwealth Avenue kung saan i-deploy ang bulto ng mga pulis. Sinilip din nila ang kanto ng Tandang Sora na inirekomenda nila na magiging pwesto ng mga magpoprotesta. Inikutan din nila ang paligid ng Batasang Pambansa hanggang sa Commission on Audit kung saan pepwesto naman ang mga pro-government group. We are holding this once a year and no less than the President ang magdi-deliver ng ating SONA. It should be seamless and orderly and very peaceful dapat dito, lalong-lalo na sa kalsada. And so we are employing the highest security dito sa activity na to. Samantala, Ali, pinalawig din ng liderato ng PNP yung ipatutupad na gun ban o yung suspension of permit to carry firearms outside residence sa araw ng SONA. Magsisimula yung gun ban alas 12:01 ng madaling araw sa July 20, Sabado, at magtatapos sa July 22 ng hating gabi, araw ng Lunes. Ali? Mar, ang ipapakalat na puwersa ng ating mga kapulisan nasa 22,000, 22,000 ang dami na ipapakalat? Yes, Ali. Yung puwersa na yan, 17,000 dyan, ay magmumula dito sa puwersa ng NCRPO. Kasama na yung 6,000 tauhan ng QCPD. Meron ding tag-1,000 augmentation force na magmumula naman sa Region 4A at sa Region 3 na magsasagawa nung kanilang mga checkpoint operation doon sa mga border point, doon sa papasok at palabas sa kanilang lugar. At bukod sa mga tauhan ng PNP, meron ding augmentation ang Armed Forces of the Philippines, ang BJMP, BFP at ang Bureau of Fire Protection. Ali? Okay, malalaman ba kung saan ang kinaroroonan ng ating pangalawang Pangulo habang SONA ng ating Pangulo? Ali, walang inihayag na posibleng lokasyon itong
pangalawang Pangulo, lalo't ang sinasabi niya nga, tinatalaga niya yung kanyang sarili bilang designated survivor. Ang pagkakaalam natin, pagka designated survivor, itinatago yung sarili, ilalayo doon sa posibleng banta para proteksyonan niya at ihanda yung kanyang sarili para humalili sa Pangulo sakaling may mangyari na insidente. Ang hinihintay din ng ating mga kababayan ay yung mga isasarang portions ng mga kalsada sa kahabaan ng Commonwealth at sa paligid. Naibalita na ba kung kailan ipalalabas ang traffic rerouting plan? Mar? Sa ngayon, Ali, wala pa tayong pinal na advisory na natatanggap mula sa MMDA dahil MMDA ang magpapalabas ng advisory patungkol dun sa mga kalsada na isasara sa trapiko. Pero initially, ang sinasabi nitong Quezon City Police District, may ipatutupad na stop and go particular dito sa kahabaan ng Commonwealth Avenue kung saan may ilang linya na inaasahang uukupahin ng mga magpoprotesta. Inaasahan kasi, Ali, na aabot sa 17,000 na mga militanteng grupo yung sasali sa rally sa araw ng SONA. Bukod dyan sa mga stop and go na yan, magkakaroon din ng zipper lane dyan sa kahabaan ng Commonwealth Avenue patungo doon sa Batasan Complex. Pero definitely, Ali, based doon sa ating mga experience sa mga nakaraang SONA, yung paligid na kalsada paikot ng Batasan Complex ay usually yan ay sinasarado sa trapiko. Alright, maraming salamat, Mar Gabriel.